Mads Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po 'no, hanggang ngayon po ay, tila hindi pumapayag itong mga dating majority hanggang ngayon nanggugulo pa. Bakit ba ayaw niyong tanggapin na mayroon ng bagong majority? Bakit ba ayaw niyong tanggapin na napalitan na si Tito Soto, ah, ni Alan Peter Cayetano? Bakit ayaw niyo pa pong sumuko? Isuko niyo na 'yan kasi ang pangit na po ng, panoorin 'no. Nariyan pa po si Bato, meron po kayong tungkulin tandaan niyo, tapos na po yung, botohan, tatanggapin, hindi ko alam kung natanggap na nila o tatanggapin na. Kinakailangan na pong mag-move on. Mag-move on na po yung minority, mag-move on na rin po yung mainstream media. Nakakahiya po ang mainstream media po natin ngayon. Parang pinalalabas po nila yung katapangan ni Bato na lumantad finally. Matapang, eh, alam niya po, alam na ni Bato na meron siyang ICC warrant of arrest. May nag-tip na sa kanya. Kung sino po yung nag-tip sa kanya, hindi ko po alam. Alam na po ni Bato na mayroon siyang ICC warrant of arrest despite ng alam niya na may huhuli sa kanya. Matapang po, lumantad po sa Senado. Hindi po yan na-appreciate ng media natin. Yan po, intro muna pa. Yan po ang tatalakayin natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Huwag rin pong kalimutan, mag-likes po tayo pagpasok, mag-share agad. Paki-share lang po to sa mga taong bayan para marami pong nakakaalam ng matalino, siksik, liglig at napakahusay. Ako na rin po ang bumubuhat ng sarili kong bangko ng mga analysis ni Badong Aratilis. Eh, wala. Walang pumupuri sa atin, ako na rin. Okay. Alam po ninyo mga kababayan 'no, sa kasawiyang palad, eto po, naganap na po yung kudeta. Hindi naman po 'yan masamang gawain, ika nga. Naganap na po yung kudeta, nariyan na po lahat, okay na. Teka lang, ise-setting ko lang po 'to ng para hindi ako pindot ng pindot. Okay. Naganap na po, may bago na tayong Senate President. Isa lang po pakiusap ko sa dating majority na pinangungunahan po ni Tuta Soto at saka ni Ping Lacson. Move on na kayo. Tanggapin niyo na na may bagong minority, kayo na ang bagong minority. Move on na rin Kiko, Risa Ontiveros. Move on na kayo. Kasi nagbotohan na. Mga kapwa ninyo senador ang bumoto, no? Okay, may konting drama pa po. Dahil nariyan si Bato at si Bato po, alam kong gigil kayo kay Bato dahil unexpectedly si Bato po ay dumating. Sabi nga ni Tito Soto, hindi niya in-expect si Bato na dumating kasi alam nila huhulihin si Bato. Alam din po ni Bato na huhulihin siya kaya yung ginawa niya po ayon mismo sa NBI, para lang po mabuo yung kwento paano nakapasok si Bato. Nakiangkas sa isang hindi pinangalanang senador, si Bato, nagtago. Nung nagsimula na po yung session, tsaka po siya bumaba ng sasakyan at doon na nga po naganap yung tangkang panghuhuli at yung habulan, yung paghabol kay Bato nitong operatiba ng NBI. Okay, so alam na po natin yan lahat, matramang kinumpronta ni Bato yung kanyang mga kasamahan.
pinapalo yung lamesa ni Erwin Tulfo na, hindi nakapalag. Pinapaliwanag ni Bato. Alam mo Bato, Senator Bato, payo ko lang sa'yo, wala naman na naniniwala sa mainstream media. Huwag ka na ring magpadala sa mga pambubuyo nila. Binubuyo ka lang ng mga yan, eh. Okey, matapang po si Bato, pero ang gusto pong palabasin ito nila Mel Tiangco na hindi gumaya kay Jay Sonsa. Na at saka si Karen Davila, si Arnold Clavio at lahat po ng mainstream media maliban sa SMNI. Ang gusto po nilang palabasin lahat ng mga sikat na mainstream media, pati yung print media, si Bato po ay duwag. Galing po kanino yan? Dito po kala same people, kala De Lima, kay Trillanes, at sa kung sino-sino pang mga vlogger/attorney, 'no? Ganyan niyo po ilarawan, ganyan po kayo manlinlang, papaano po naging karuwagan yung alam mo na na puwede kang dakipin, nagpakita ka pa rin sa Senado? Hindi ko po maintindihan kung papaano po nila nade-describe na yan po ay isang, karuwagan sa parte ni Senator Bato. Pati po yung, pag-iwas ni Senator Bato, yung pagtakbo po ni Senator Bato gusto po nilang, palabasin na nakakatawa. Karuwagan, at yung pag-iyak po ni Senator Bato yun nga po 'no, iyakin, duwag, iyakin at nakakatawa si Bato. Habang sinasabi po nila yan, habang yan po ay dini-describe nila na nakakatawa si Bato, wala pong tumatawa sa kanila. Galit na galit. Alam niyo po, halimbawa 'pag binalita namin dinapuan ng bangaw si Redon, nakakatawa yun, 'di ba? Pinagtatawanan namin, kayo lang po sa lahat ng natatawa, ang galit na galit magbalita. Oh, galit na galit kayo kasi bida si Bato, eh. Tigilan niyo na po media, tigilan niyo na Risa Hontiveros, yung kagagamit ng salitang mamamayan, taong bayan, luma na yan. Taong bayan pala pine-present mo, bakit 2% ka lang? Sa mga survey 2% ka lang, yan ba taong bayan? Same people lang naman kayo. Yung 5, 4 dun madaldal. Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Lacson at Tito Soto. 4 lang naman kayong kumukontra. Yung isa tahimik lang kasi Aquino, eh, may pagka-traitor, eh, pero laging sahog sa mga kabalbalan. Oh, 5 lang po kayong senador na akala naman 'pag pakikinggan niyo taong bayan, sa Senado, hindi po kayo ang Senado. Ang nasusunod dapat sa Senado, majority. Ang majority yang pinamumunuan ni Cayetano, hindi kayong 5. Nagkakagulo, sana raw maiayos yung Senado, eh, kayo lang naman ang gugulo sa Senado. Kung tinanggap ninyo ng maayos yung bagong liderato, wala namang gulo. Kung tinatanggap ninyo yung mga resolusyon ng majority, may resolusyon kayo, eh. Kung hindi niyo po igagalang yung resolution niyo, sinasabi niyong mali yung resolution niyo na ipagtanggol ang, kapwa niyo senador laban sa mga dayuhang, puwersa katulad ng ICC, meron po tayong Supreme Court na puwede niyong takbuhan. Kasi majority po ang bumoto diyan. May pinag-uusapan pa bakit daw nakasama siya. Si Lacson, sabi ni Lacson, "Ba't nakasama ako diyan, hindi naman ako bumoto." 'Pag kayo po ay present at hindi po kayo nag-object sa pinagbobotohan, ang linaw, eh. Present kayo, ayaw niyong makilahok sa botohan. May nagtanong, "Is there any objection?" 'Pag walang nag-object dahil nakatago yung mga gustong mag-object, nakatago sa kanilang opisina, counted na kayo na hindi kayo nag-object. Nariyan lang kayo sa Senado, eh.
Gano'n po 'yun, hindi po pupuwede na ano, alam niyo, ano ang nakakatawa? Okey lang sana kung sinasabi yung nakakatawa si Bato, tawa kayo ng tawa. Eh, habang sinasabi niyong nakakatawa si Bato, bakit tumatakbo ng gano'n? Eh, galit na galit kayo nung sinasabi, "Nakakatawa si Bato, bakit siya tumatakbo?" Putangina, nanggigigil kayo sa galit, tapos nakakatawa? Kayo ang nakakatawa. Nakakatawa yung inaasal ninyo. Okey, tulad niyan, paano tatahimik ang Senado? Eto ang sinabi ni Tito Soto, kudita ulit. Tito Soto nagbabalang, posibleng agarang leadership change, ayan. Well, it has happened before. I have been in leadership change for 8 times. Ah, Hindi na raw bago sa Senado ang, pagpapalit ng Senado. Merong madalas na manipis. Nung panahon ni Nene Pimentel, 13 lang kami, naging 11 kami, naging 13 kami, tapos naging 11 din kami. Oo, depende sa magiging issue. Depende sa ikangay kapwa senador. 'Pag ikaw naghangad ka pa rin na kapapalit lang sa'yo, naghangad ka pa rin na mapapalitan agad, eh, talagang hindi kayo titigil. Talagang hindi po kayo titigil sa pagtatangka na mapalitan. Wala namang problema nun, eh. Kayo lang naman yung angal ng angal. Yung ginagawa ninyo na yan, nakikita po yan ng mga tahimik ngayon. Teka pala, 'di ba mandadaldal yang mga yung mga tahimik na tulpo, magkapatid na tulpo. Ano po ang sabi? Ano po ang sabi kung gusto niyo po raw pong marinig ang boses ng mga tulpo, magdala kayo na nag-aaway na mag-asawa sa Senado para marinig ninyo yung boses ng tulpo. Ang dami po, ang dami pong ingay ngayon sa Senado pero tatlo na po ang tahimik. Kasama na ni Lito Lapid yung magkapatid na tulpo. Yan po ba magiging presidente? Yan ang gusto raw ng mga fans club ni Leni Robredo. Kung hindi na raw tatakbo si Leni, eh, susuportahan daw nila si Rapi Tulfo. Ha? Hindi pa rin si Risa Ontiveros? Anak ng tinapay. Ano ba nagawa mo, Risa Ontiveros, at suklam na suklam sa'yo yung mga supposedly, kakampi mo? Ah, Risa, bakit ayaw pa rin? Kung hindi raw talagang kung natiyak daw ng mga Leni supporter na hindi na sila tatakbo, hindi na tatakbo si Leni, si Lenlen, si Raf ang kanilang susuportahan, hindi si Risa. Nakakaawa 'no? Ano ba naman 'yan, mga kakampi? Yan na lang nga pag-asa ni Risa Ontiveros na magkaroon ng disenteng laban, ha? Anyways, balik po tayo rito. Alam niyo, yung mga pronouncement niyo nakakagulo, eh. Kauupo lang ni Cayetano gusto niyo na kaagad palitan. Hindi naman nila wala naman silang numero, eh. Okey, tapos eto na po, 'yan si Pangilinan, tapang-tapangan. Di ko maintindihan kung talagang matapang si Pangilinan o tapang-tapangan. Si Robin po may pruweba na kami nananapak na lang bigla. At 'pag nagkahamunan, nagsuntukan po sila ni Richard Gomez. Medyo dehado raw nung nagsuntukan sila dahil ang laki ni Richard, eh. Tsaka atleta okey. Eto po, nananawagan si Risa ng restoration of dignity, proper process amid Senate incidents. Kayo po 'tong, question ng question, sa ginawa ng mga normal po 'pag nakakuha ka ng 13, papalitan na yung Senate President, yun lang po yun. Nakakuha si, Cayetano ng 13. Ngayon iniintriga pa ngayon si Loren Legarda. Inagaw daw ni Cayetano kay Loren Legarda.
dapat daw si Loren Legarda na ang Senate President. Kasi pinangako yan ni Tito Soto. Alam niyo si Tito Soto, inuto niya lang si Loren, ano sabi niya? Bibigyan ng ilang buwan para maging Senate President. Alam niyo yung pang-uuto? Wala akong balita na si Loren Legarda ay umaangal sa pagiging second Senate President pro tempore. Oh. Kumbaga, ikaw na pangalawa sa Senate presidency. Aangal pa ba 'yan? Iniintriga lang nila baka makuha nila si Loren Legarda. Huwag kang papayag, Loren Legarda. Nakita mo na kung papaano inaapi yung anak mo. Okay, dito tayo. Sa sinabi po ni Lacson. May sinabi po si Lacson tungkol po dito sa eto po, Senator Ping Lacson described Monday's Senate leadership change as ugly and unpleasant insight regardless of political affiliation. Tama po. Eto pakinggan natin yung sinabi talaga niya. Anyway, you look at it, maski anong political persuasion mo, ang pangangailangan mo, ang nangyari kahapon was ugly. Napaka-unpleasant. A Senate coup like rebellion under Philippine jurisprudence is a continuing crime. Krimen na ba? Krimen niya na dinidescribe yung ginawa. Anong tawag niyo sa ginawa niyo kay Chis Escudero? 'Pag kayo ang nagkudeta, okay lang sa inyo. Pero 'pag kayo ang kinudeta, ide-describe niyo na ugly, ide-describe niyo na masamang mga tao yung nagkudeta sa'min. Bakit? Hindi po kasamaan 'yan. Ganyan po talaga. Kung hindi na masaya, ilang beses mo na sinasabi 'to, na hindi ka sinusuportahan sa ginawa mo. May ginawa kang, report, chairman's report, hindi ka sinusuportahan ng mga kapwa mo senador. Oh, tapos ngayon sasabihin mo na ugly? Alam mo na hindi ka sinusuportahan. Tapos nung pinalitan kayo sa leadership, sasabihin niyo, ugly? Oh. Kayo po yung nanggugulo, Kayong 5 lang naman yung magulo, yung isa tahimik, si Bam Aquino. Alam niyo yung mga tahimik, tapos kasama sa mga nanggugulo. Ano po yan, simple lang. Simpleng ang dapat ginawa niyo, Tito Soto, igalang niyo na yung bagong majority. Teko muna bibig. Pababayaan niyo na kasi hayaan niyo muna silang mag ip ipakita naman nila kung anong kakayahan nila. Palibhasa, wala kayong maipagmamalaki sa leadership ninyo. Wala kayong maipagmamalaking nagawa ninyo. Wala kayong naipakulong. Nasa panahon ni Tito Soto leadership at ang kanyang kanang kamay ay ang BRC chairman. Yung pinakamagaling ayon Yung pinakamagaling na investigador ayon kay Tito Soto mismo ay, pinuno ng Blue Ribbon. Pero wala kayong narekomendang mapakulong. Hindi kayo nakarating sa pagrerekomenda dahil ayaw niyo imbestiga. Yan lang po. Masaya na kami. 'Pag maibalik po si Marcoleta diyan, masaya na po kami. Okay, pero ang nakakatakot po nito, tuloy-tuloy po sila, Tuloy-tuloy po sila sa paghahanap ng mga, gagawin 'no, para mapakulong po si Bato, maisama kay Tatay Digong. Okay, tignan po natin, ICC sila ng ICC. Papaano po ba, so alam na natin na may warrant of arrest ang ICC.
Okay. So, papaano po ba kung may warrant of arrest na? Tama ba si Trillanes, may warrant of arrest na, pero si John Vic hindi kumikilos? O tama si John Vic na dapat kahit may warrant of arrest, dumaan pa rin yan sa legal process. Dumaan pa rin po yan sa Interpol, yung Interpol, padadaanin po yan sa proper authorities dito na nakadikit sa Interpol. Okay, dito muna tayo sa katotohanan na. Meron na tayong mamaya po yung mga katanungan para tuloy-tuloy lang po tayo. Meron na tayong warrant of arrest. Aminado na yung ICC may warrant of arrest. Ang gustong makita ni John Vic, kaya niya tinatabla itong si Trillanes, hindi po pwedeng ICC, diretso na agad. Ang kinakailangan po, ICC, dadaan po yan sa Interpol. Ang Interpol, yun lang po yung kondisyon eh. Kasi po, hindi na po tayo miyembro. Ulitin ko po, hindi na tayo miyembro ng ICC. Kung miyembro po tayo, obligado. Pag naglabas yung ICC, obligado po yung ating law enforcement na ipatupad yung ICC warrant kasi member tayo. Ang pagkakaiba po, hindi na tayo member ngayon. Di po ba? Ang nagsabi po na to ay ang then DOJ Secretary Remulla. Hindi po tayo pwedeng direktang makipagtulungan sa ICC dahil hindi tayo member state. Pero dahil tayo po ay kabilang sa Interpol, susunod tayo sa Interpol. Nariyan ba si Parak? Parak TV, good morning. Susunod tayo sa Interpol ayon kay ano to kay Remulla na ngayon ay ombudsman. Yun yung hinahanap ni John Vic asan? Tapos PCTC, hindi si Trillanes. Tanong nga ni Remulla, member ka ba ng PCTC? Oh. Ano ang legal authority ni Trillanes para siya mamahala niyan? Oh, baka i-technical na naman ako. Tinatanong po niya kung member po ba ng PCTC si Trillanes. Hindi. Hindi. Kaya ano yung papel niya riyan? Ini-insist niya na hindi raw nagtatrabaho si John Vic. Okay, away na nila yan na parehong madikit sa Pangulo. Away na nila yan. Pero dito tayo. Teka pala muna, yung 5 po rito, kasi po, mawawalan po ng problema yung Senado, mawawalan po ng problema yung Pilipinas kung susuko na lang po sa Bato, di ba? Ayaw nga sumuko eh. Nakita na po niya kung paano po wala tayong karapatan doon sa ICC. Hindi po siya susuko sa ICC. Kaya ito po, may 5 rito, sila pa rin. Yung 5 tinutukoy natin, 5 senador. Tito Soto, Aquino, Hontiveros, Lacson, Pangilinan. Sila na lang po yung ayaw tumahimik eh. Nagpasa po sila ng resolusyon na pinasusuko si Bato. Okay lang yun, walang problema. Pero ayaw nga ng may katawan eh, huwag kayong makialam. Di po ba? Si Bato po ang magpapasya dyan. Okay, ngayon narito na po tayo. Legal po tayo. Pwede po kayong magpakape at pwede po kayong mag-likes. Paalala lang natin, mag-likes po kayo. 1,900 po tayo ngayon. Ang likers po natin ay 394 lang. Baka gusto nyo pong mag-likes para maging masaya tayo. Mag-likes po muna tayo ulit. Yung may pangkape, wag po kayo mag-atubili. Nariyan din ba si Spencer? Ang daming vlogger na nakapasok. Sige, pasok lang. Okay, eto po. Binabati mo lang, Crazy. Parang hindi ko naman sila nakikita. Buster TV, ito ba si Buster? Gawin nating moderator tong mga to. Si ano ba? Si Parak. Mag-comment ka nga Parak para gawin din kita moderator. Si Buster ba to?
Baka ibang Buster TV 'to. Asan si Parak? Tsaka si Lakali wala naman yan. Ayun, si Spencer nariyan. Okey, tuloy po natin. Ngayon, kung meron na pong ICC warrant, dito po tayo. Oh, paano po ba yung proseso ng ICC warrant? Ayon po sa ICC mismo. Okey, eto po, the process of arresting suspect under the International Criminal Court is governed strictly by Rome Statute. So makinig po tayo sa Rome Statute. Because the ICC does not have its own police force, it relies entirely on international cooperation. Okay. And the domestic legal system of nations to to execute arrest. Okay, ito po ang kinakailangan para makapag-aresto sila. So kung meron na pong warrant of arrest, hindi na natin pag-uusapan kung paano sila nag-arrive kasi meron na eh. Okay. Transmission and Interpol notification. Cooperation request. ICC transmit an official request for arrest and surrender to any state where the suspect may be found. Yan. Interpol red notice. Kinakailangan po magkaroon po ng Interpol red notice muna. Yung ICC. Of execution by custodial state. Kung member ka, obligado kang sumunod. Pero ito po merong non-member eh. Non-member states can choose to cooperate voluntarily. So wala na pong question, nagbo-volunteer po yung ating gobyerno na makipag-cooperate kahit hindi tayo. Okay, diskarte po 'to, alam na natin 'to eh. 'Pag mataas na po yung 'Pag mataas na po yung views natin, tinitiriyak talaga ng tiyagain niyo lang po, alam na natin po. Alam na po natin 'yan kung papaano po tayo makakabalik 'no. So ang pakiusap ko lang po sa inyo, 'pag nanonood po kayo, unahan na po natin ang pagla-likes. 'Pag nanonood po kayo, alam ko na po kung papaano po ibabalik 'pag nagurgur. Hindi po 'to yung technicalities lang. Talagang ganyan, kinakailangan lang nating sabayan sila. Okay. So, balik na tayo. So dito na po tayo ngayon sa ano, kada po magugurgur, tiyagain niyo lang po. 'Wag po kayong lalabas at o kaya bumalik lang kayo agad-agad at hindi po tayo mawawala na sa ere. Alam ko na po, sa tagal na nilang ginagawa, eto po lately lang nila ginagawa sa akin 'yan nung mataas po yung mga views natin. Nung hindi po mataas ang views, hindi po nila ako pinapansin. Nung lagi na tayong lagpas sa 1,000 tsaka po nagaganap 'yan. Kita niyo po, babalik lang po kayo agad. Okay, punta na po tayo rito. So, nasaan na tayo? Kung member state tayo ng ICC, walang problema. Kung hindi tayo member state, presidente po ang magpapasya. Kung tayo po ay voluntarily na makikipag-ugnayan sa ICC. So ito po, call po 'to ng presidente. Kaya tama po yung panawagan ni Bato. Mukhang itong presidente natin, nakita niyo po ba, nagpapakita po ba ang presidente natin ngayon? Wala, 'di ba? Okay. So sa madaling salita po, call po 'to ng ating presidente. Mag-likes-likes lang po tayo. Bakit gano'n? Kanina 800 na likers, bakit naging 600 na lang? Okay, ngayon 'pag hindi tayo member, depende po sa presidente kung gusto niyang, mag-volunteer tayo na makisanib. So ngayon alam na natin na nagboboluntaryo yung ating presidente na sumunod sa ICC. Okay, pero hindi po automatic, ha? Hindi po 'yan automatic. Ito po ang dapat gawin. Arrest must be carried out by local law enforcement authorities according to that specific country's national laws and constitutional protocols. Tandaan po natin, according
to that specific country's national laws and constitutional protocols. So dapat dito po sa national law natin, ano po nakalagay sa national law natin? Wala pong aarestuhin ang, wala pong, aarestuhin na walang warrant of arrest. Puwede lang po 'yan, may time limit, 'di ba? Halimbawa, kailan mo puwedeng arestuhin na yung isang tao kung walang warrant of arrest? Pagka gagawa pa lang ng krimen o kasalukuyan siyang gumagawa ng krimen, puwede mo siyang arestuhin. Eh, katulad ng mga runner natin na ano, na kaya may buy bus operation, wala namang mga ano 'yan, eh, 'pag buy bus, eh, gumawa sila ng krimen, eh, huli, 'di ba? May mark money, ikaw ay nangungutong, huli ka katulad nung sa PGMN, ah, huli dahil sila ay nanghihingi ng kotong, nakotongan sila ng NBI. Kung ikaw ay nasa akto na gumagawa ng krimen, eh, yung binibintang kay Bato noong araw pa, eh. So, hindi po siya puwede ng walang warrant of arrest. Ano pong warrant of arrest ang kinakailangan? Okay, 'yan po yung national law at constitutional protocols. Dapat po yung warrant of arrest ay dito po, legal domestic procedure. Ayan 'no, eto po, the warrant applies correctly to that specific person. Oh, the arrest followed proper legal domestic procedure. Legal domestic, hindi po ICC, diretso, huli. Ano po ibig sabihin ng legal domestic procedure? Wala pong hulihin ng walang warrant of arrest. So sino po ang may warrant of arrest? Dapat dito, suspect fundamental constitutional rights were respected. Oh, interim release. Yan. So kinakailangan po muna, bago dalhin sa dahig, kinakailangan dalawa lang po, extradition. Ay sa extradition po, ito pong kinakailangan. After local judicial clearance, the custodial state coordinates logistically with the court. Oh. Kinakailangan po may judicial clearance dito sa bansa natin na pumapayag po yung korte natin na dalhin na nila si Bato. Okay, yan po yung under ng Rome Statute kung meron na pong warrant of arrest. Wala na tayong magagawa, may warrant of arrest na, eh. Pero eto po, so nakasalalay po yung kalayaan ni Bato hangga't eto ang presidente. Kung yung presidente hindi makikipagtulungan sa ICC, tapos na po 'yan. Kinakailangan niyo na po mag-file ng kaso dito sa Pilipinas para mapakulong si Bato. Okay, ngayon eto po ang tanong, lagi po natin naririnig. Eto po, pasensya na kayo kung sasabihin, "Di ka naman abogado Badong, bakit ka nagsasalita ng ganyan?" Eh, 'pag abogado po ang nagsasalita hindi niyo rin naman maunawaan. Dahil likas na sa kanila, eh, yung normal na salita sa kanila, hindi po normal sa atin. Kaya maganda na po yun na nagpapaliwanag po. Kasi po kung ganyan po ang katwiran natin lahat, eh, wala na pong teacher. Kasi ang may karapatan lang po magsalita ng teacher, halimbawa ituturo ng teacher ay English subject, puta Amerikano ka ba? Sasabihin sa'yo ng estudyante, "Bakit ka nagtuturo ng English? Amerikano ka ba?" Oh, kaya wag po tayong pilosopo sa batas. Meron pong mayayabang na mga abogado na nagsasabi na para po sa mga hindi abogado at sa mga na hindi naintindihan ng batas, puwede naman po tayong maintindihan na wag po ninyong maliitin. Hindi po lahat ng abogado. May mga abogado po na ang taas-taas ng tingin sa sarili, hindi naman nila kayang ipaliwanag yung batas sa pangkaraniwang tao. Okay. Hindi po ako nakikipagpaligsahan sa mga abogado, pero kaya nga po, ibig niyong sabihin ang magtuturo lang ng constitution sa college, dapat abogado. Paano yung mga propesor?
Gano'n lang po 'yun. So, 'wag na po kayong mamiloso po na hindi ka man naman abogado badong. Eh, ang tagal na nito hindi pa rin napapaliwanag ng mga abogado, eh. Kaya patas-patas lang sa pagba-vlog. Okey, lagi po natin naririnig yung salitang last resort dapat yung ICC, 'di ba? Ano talaga ang kahulugan nun? Dapat ba talaga na si Tatay Digong at si Bato ay mapunta sa ICC in the first place? Oh, 'yan po yung tanong, last resort ba sila? Eto po sa mga member state, kung miyembro tayo ng ICC. Kung hindi tayo miyembro ng ICC, depende po sa pangulo kung makikipagtulungan sa ICC. Eh, alam na po natin ang pangulo natin very willing na makipagtulungan sa ICC. Hindi ko po alam kung bakit. Pero ipagpalagay na na tayo po ay member state. Kasi kung hindi tayo member state, tapos na po yang usapin na yan. Bakit niyo aarestuhin? Hindi naman kami sakop niyo. Hindi naman kami sakop ng ICC. Bakit kayo mag-i-issue ng warrant of arrest? Hindi namin kikilalanin yan. Katulad ng ginawa ng Israel, may warrant of arrest si Netanyahu, ini-ignore lang nila yung ICC. Katulad ng ginawa ni Putin, may warrant of arrest si Putin, ini-ignore lang ng Russia. Tayo, hindi ko maintindihan kung bakit tayo, hindi na nga tayo miyembro, nag-i-issue ng warrant of arrest, inaano pa po natin, ini-entertain pa natin. Nasa presidente po yan. Okay, tignan po ninyo 'to. Ang ibig sabihin daw po ng last resort, sa mga member 'to, sa mga miyembro. Tayo po hindi tayo miyembro. Ibig sabihin ba dun puwede nating i-ignore yung ICC? Opo, kasi hindi nga tayo member, eh. Ang pakikipagtulungan po sa ICC kung hindi ka miyembro ay purely voluntary. Vino-volunteer ni Pangulong Marcos ang pakikipagtulungan sa ICC. Oh, eto po, 'pag ah, kailan po dapat tumatakbo sa ICC yung mamamayan? Para po magreklamo sa ICC yung mamamayan, dapat ganito po ang, kalagayan ng bansa. Nung panahon ni Tatay Digong, puwede po nilang ikatwiran 'yan. Kasi bakit? Eh, si Digong ang presidente, eh. Mahirap kami sampa ng kaso sa isang living president, sa isang, presidente in power. Oh, 'di ba? Kung presidente po ay nasa power, mahirap nga naman sampahan ng reklamo, idadaan mo sa impeachment. Kung gusto nilang dumaan sa konstitusyon, para mo makasuhan ng presidente, impeach mo muna. Eh, ayaw ng mga dilawan yan, eh. Ayaw ni Trillanes niyan, eh. Gusto nila shortcut, eh. Okey. So, eto po, dalawa po ang paraan para po makapasok yung reklamo sa ICC. Una, unwillingness. A government is actively shielding an accused individual from criminal responsibility. This includes instances where national proceedings are sham, delayed, unjustifiable, or lack total independence. So kung unwilling po yung bansa na litisin yung tao, tanong, unwilling ba tong mga judges natin na litisin si Bato? Hindi naman, eh. Eto po kung meron kang kung miyembro pa tayo, hindi na nga tayo miyembro, willing pa po yung korte natin na litisin si Bato. Bakit po tayo tatakbo sa ICC? Ikalawa, a government's legal infrastructure has completely or substantially collapsed. Nag-collapse na po ba yung legal system natin? Hindi po ba matatag yung ating Supreme Court? Wala po bang silbi ang mga korte rito? Meron silbi.
umiiral yung ating konstitusyon at ang ating, Supreme Court ay buhay na buhay. In fact, pati po ang Malacanang ngayon ay nakasalang sa Supreme Court dahil sa kaso nila legalidad ng, kanilang, pondo. Buhay na buhay naman pala yung yung ating pong ano, yung saligang batas, bakit po tumakbo sa ICC? 'Di po ba? Bakit hindi kayo magsampa sa local court, De Lima, Jokno, lahat po ng maiingay, sampahan niyo po si Trillanes, bakit ayaw niyo magsampa sa local court? Bakit ICC agad? Sabi nga last resort. Okay. Ano po yung prinsipyo ng last resort? Eto po, sinasabi po 'to ni Boying. Nung tayo po ay ayaw pang makipagtulungan sa ICC, eto po yung mga katwiran ni Boying. Ano po yung kahulugan ng ICC as last resort? Una, ang primary jurisdiction ng sovereign state always retain the primary right and duty to prosecute international crimes. Kahit pala international crimes, dapat yung sovereign state ang nag po-prosecute sa individual. Kung ito po, malalala 'to. Kahit po genocide, war crimes, crimes against humanity, and aggression committed on their soil or by their citizen. Imaginin po ninyo. Ayon po mismo sa yung principle ng last resort yung ICC. ICC po 'to, mga dokumento po 'to ng ICC. Pati po yung genocide, war crimes, crimes against humanity, kung yan po ay committed sa Pilipinas o kaya ng Filipino citizen, ang pangunahing may karapatan sa jurisdiction, yung Pilipinas, ayon po sa dokumento ng ICC. Pilipinas po. Eto po, wala pong ibang bansang involved. Wala pong ibang bansang involved. Si Bato po ay inaakusahan ng krimen na nagawa niya sa Pilipinas at ang nagawan niya raw ng krimen di umano ay mga Pilipino. So, kung dito po sa Pilipinas nagawa yung krimen at ang biktima ay mga Pilipino at ang perpetrators di umano o yung pangunahing suspect ay Pilipino rin, ang may pangunahing pong jurisdiction o kung sino po ang dapat maglitis, dapat po sa Pilipinas. Okay, ikalawa, no automatic overrule. The ICC is a backup mechanism. Backup lang po ang ICC, not a superior appellate court. It cannot overturn a legitimate ruling from a local Supreme Court. So dapat backup lang yung ICC. Paano pong backup? Pag hindi na po umiiral o ayaw pong gampanan ng mga korte yung kanilang dapat ginagawa. Sino pong RTC, sino pong Supreme Court ang tumanggi? Ang problema po, hindi po sila nagsampa ng kaso dito. Kaya para maiwasan yung tinatawag yung constitutional crisis na kayo lang ang nagpapausog, dapat po sampahan nyo na ng kaso. De Lima, Jokno, Hontiveros, Trillanes at lahat ng mga Makabayan Black, lahat ng mga dilawan na nagsasabi na pinoproteksyonan si Bato, magsampa kayo ng kaso sa local court para wala na pong katwiran si Bato na magtago sa Senado. Individual accountability, it is strictly prosecuting specific individuals ayan, okay na. So, sa ICC mismo, yung complementary, yung hindi po pwedeng pumasok basta-basta yung ICC sa miyembrong state 'to,
sa member state. Ano ba yung pinagsasabi mo? Pabalik-balik at puro kabaliktaran lang. Aba, Sorina Jabala, matagal ka na rito, kulay blue ka pa naman, 'no? Pasensya ka na, kung hindi mo na nagugustuhan 'tong sinasabi natin na pabalik-balik, alam ko ngayon ko lang 'to diniscuss, Sorina Jabala. Dahil sa alang-alang sa'yo na kulay blue ka, hindi kita tatanggalin. Ngayon lang ako nag-discuss ng ICC. Kung sasabihin mo pabalik-balik lang ako rito, ano ba 'tong mga pinagsasabi ko? Pasensya ka na. Kinakailangan 'to kasi sinasabi ng mga kalaban ng mga Duterte, sinasabi ng kalaban ng mga Duterte na kinakandili nila yung kriminal. Wala namang kaso si Bato dito. Pasensya na kayo kung nakukulitan kayo, hindi pa po ako nag-discuss ng ICC kung papaano po dapat sinasampa sa ICC, ngayon pa lang. Kaya nga nagtataka ako, bakit mo naka-blue ka pa naman, matagal ka na rito. Alam mong hindi ko po 'to nadi-discuss, bakit paulit-ulit sasabihin mo? Okay, tuloy na lang po natin. Sa mga ayaw po, may paraan, labas lang po kayo. Hindi po hindi naman po 'to pinagmamakaawa 'tong channel namin. Yung may mga gusto lang po, yung mga very willing lang po. Kung nakukulitan na kayo at na paulit-ulit, Boss Badong, hindi po kayong tinutukoy ko, si John Amor Jr. po sir ang tinutukoy. Iyan, oh, 'di ba? Ang dali lang ipaliwanag na hindi ikaw 'yon, Badong. Sa susunod po, kung medyo alanganin, putya wala kayong nilalagay. Talagang magkakamali ako na ako yung tinatalakay niyo. Lagay niyo po, John Amar, lintik ka para hindi malito si Badong. Kasi ninanakawan ko lang po ng tingin, eh. 'Di ba? Oh, katulad niyan, kita niyo na. Kaya maganda na kayo kulay blue. Kasi kung hindi kayo kulay blue, tinanggal ko na kaagad 'yan, mali pala akala ko. Sorry din sa maling akala. Oh, gano'n lang po. 'Pag nagkamali at ikinorek ka ng pagkakamali mo, tanggapin mo lang agad. Yung iba sa'tin mali na pinaglalaban pa. Sorry din, sorry na Jabala. Hindi ko intention 'yan na ikaw ay, pagsalitaan. Carly, thank you very much sa $5. Okay, so malinaw na po na si Senator Bato dapat walang problema kung local court lang. Paano po mapupunta sa local court? Kung yung pong mga tao na una nagsampa, yung local court po naman natin, Supreme Court naman ay gumagana. Kaya nga po, yan po yung sinasabi natin, ah, okay na po, natanggap ko na po, pasensya na rin po, Ma'am Sorina Jabala. Okay, balik na po tayo rito. Kung gusto niyo po talagang mapakulong, mapanagot si Bato, bakit po sa ibang bansa niyo po gustong mapanagot? Iba po yung paraan nila dun ng pagpapanagot, ha? Ang mga nilabanan po nila Bato ay drugs. Doon po sa kanila, hindi po nila pinoproblema yung drugs dun, eh. Baka nga yung drugs dun sa bansang, pinagkulungan kay Tatay Digong, baka legal nga yung magdroga ro'n, eh. Alam ko konsentidor yung mga tao diyan sa Europe pagdating sa droga, eh. Oh, yan lang po ang ating topic. Puwede na kayong magtanong, puwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, puwede po kayong magpakape. Ayan, Ruru.